Tatlo po ang naging mensahe ni Captain Dado kanina. Una, nilinaw niya na ang pagpunta sa EDSA was never just about Rodrigo Duterte or Sara Duterte. It is about the will of the people to defend and protect the dignity and the integrity of the government, wherein ngayon ito ay nabubulid sa iskandalo, lalo na ang pagkagumon sa iskandalo ng droga ng ating Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos Jr. Nilinaw niya po yun, that as long as there is no clarity of issues hounding and giving a huge scandal impact to the office of the president, that no less than former President Rodrigo Duterte was the one na nagtuturo kay Bongbong Marcos Jr. Siya ay involved sa pag-abuso sa illegal na droga, therefore apektado ang kanyang state of mental health at ang kanyang capability to make sound mental decisions para sa bansa bilang Commander-in-Chief at pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Yun ang sinabi ni Captain Dado. Kailangan sagutin niya ni Mr. Marcos. At yan ay tungkulin niya at obligasyon sa mamamayan. Judy Anbar, thank you sa pakulay. Daghang salamat ka, Eric Amping Mudiha from watching from UK. Thank you. So number 2, sabi ni Captain Dado, korupsyon. Ang korupsyon ay nagbubulid sa gobyernong ito upang malugmok ang ating pondo at resources ng gobyerno sa kaliwat kanang nakawan. Sa PhilHealth, sa Maharlika Fund, sa Flood Control Project, at sa mga gold reserves na palihim at patagong pinalusot na ibinenta nila Marcos sa halagang 129 billion pesos. Gold reserves po yan ng bansa. Yan po ang source ng ating stability of our peso and monetary system, ang value and volume of our gold reserve. So kung depleted at maubos yan, magkakaroon tayo ng critical level of stability of money or monetary value sa money circulation na piniprint ng central bank. So babagsak at magiging walang value ang purchasing power ng peso, which nararanasan na natin ngayon. Thank you, Sugar Street. Number 3, maliban doon sa mga korupsyon na yun at issue na ginagawa ni Marcos sa kanyang pag-iwas sa usapin ng pag-confront ng issue ng moral integrity as alleged consistent abuse of illegal drugs upon himself, tinalakay din ni Captain Dado ang panawagan doon sa harap ng EDSA Shrine na kailangan po ipagtanggol ang ating konstitusyon na nagsasaad na ang taong bayan ang pinakamataas na kapangyarihan nagmumula sa kanila. The authority and sovereign power that is or that are being exercised or delegated to the government leaders, to the politicians, all of this come from the sovereign mandate of the people. Bakit ngayon parang hari-hari at Diyos-Diyosan itong mga politikong alipores na mga swapang at hambog ni Martin Romualdez? At pati si Martin Romualdez, kanyang sinasakmal ang mga kapangyarihan ng isang Pangulo at tumaasta na sobra pa sa Pangulo. Nasaan ang espiritu ng isang matino na konstitusyon? So maraming salamat, Alejandro and Judy Ann. Binanggit ni Captain Dado, sabi niya, the Constitution is not just ordained purposely for God's guidance, but it is also ordained by the people. Binasbasan niya ng taong bayan. Kung kaya, kailangan irespeto po yan. Imantakin mo si Congressman Barbers, itong hari-harian sa tuwadkom ni Martin Romualdez sa Kongreso, ang isang convicted drug trafficker na si Mark Taguba, ililipat mula sa isang BJMP jail at kanilang puprotektahan daw doon sa House of Representatives Detention Facility dahil para mas ma-secured siya. Ha? Did I hear it right? Did we hear it right? Ha? Samantalang si Attorney Sorayca Lopez, hindi convicted criminal, not even a single case was filed against her, and she was cited in contempt by a criminal convict also
known as Franz Castro na operatiba ng CPP, NPA, NDF, and yet ikukulong ang isang hindi convicted na abogada na resource person lamang doon sa National Women Correctional Facility sa Mandaluyong, which is a jail facility for convicted female criminals. Kumantikin mo, ito ngayon si Mark Taguba doon sa kanilang kaso na drug trafficking na ginamit nilang customs, Bureau of Customs para palusutin, convicted criminal, pero ililipat ni Barbers. Alam nyo kung bakit? Because they are about to file a case or investigate first para makapagdrama-dramahan sila against sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at kay Congressman Pulong Duterte. So gagamitin nila si Mark Taguba bilang resource person nila. At pagkatapos niyan, kakasuhan nila ng drug trafficking case which is non-bailable si Congressman Pulong Duterte at si Attorney Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. So grabe ito mga kababayan. Terrible. Binanggit yan kanina ni Captain Dado na ito ay isang malaking katarantaduhan na ang mga karapatan, thank you Noemi Browning, ang mga karapatan at mga garantiya ng mga demokratikong pangangalaga sa mga kapakanan at diretso ng mga taong bayan na magkaroon ng proteksyon sa ilalim ng saligang batas, lahat ito ay nilalabag at nilalapastangan nila Marcos. Ang tawag pa niya, ginagawa nilang pigrumix, ginagawa nilang baboy ang konstitusyon. So yun ang binanggit niya. Nakakabigla po ang ganitong mga pahayag coming from retired military officers. Si Captain Dado po ay isang graduate sa mga training ng US Scout Rangers sa Amerika, US Special Airborne, and I think US Special Forces also. So, malinaw po na hindi ito basta-basta ordinaryong military officer, si Captain Dado. Wala pa pong umabot na mga isang oras ang kanyang pagstay doon habang kami nakikipaghuntahan at nakikipag-exchange of discussion sa mga masisipag at masigasig na mga independent vloggers. Dumating po ang napakalaking truck contingent ng mahigit kumulang mga 50 o halos 100 sa paligid na mga anti-riot and police dispersal teams coming from NCRPO. Wala pang isang oras na nandun sila Captain Dado. Medyo na alarma po ang mga tao sa EDSA. Kung naman po ay bumalik dito sa aking lungga para mag-update sapagkat maaga pa po ako bukas. Baka hindi ako kaagad makapag-live sa ating YouTube at Facebook kasi iikot po tayo kasi mayroon isa sa gawa bukas na pagpapatuloy sa tinatawag na Speak Up Day doon po sa EDSA Shrine. Ayun, Regan Ramirez, thank you. So malinaw yung binanggit ni Captain Dado. And then while I was traveling papunta rito, tumawag po sila General Simoy at sinabi nila na dagdagdag pa ng 2 truck ng pulis sa paligid bago sila umalis. And they believe it was a show of force to intimidate yung mapayapang pagtitipon ng mga tao doon sapagkat nandun ang mga presensya ng mga astig na mga retired military and police officers. Tinanong din po si Captain Dado kanina kung anong masasabi niya sa aligasyon ni former Chief Justice and now Executive Secretary ni Marcos Jr. na naging Chief Justice yan dahil na-appoint ni former President Rodrigo Duterte na si Lucas Bersamin na inaakusahan niya na si Pangulong Duterte ay nagtatangkang mangudyok at mangupak ng pagkukudita sa mga military or sundalo sa mga armed forces of the Philippines. At dahil gusto niyang paupuin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa gobyerno ni Marcos, never nananawagan si Rodrigo Duterte doon. At tinanong natin yan kay Captain Dado. Sabi niya, ang mga military dapat lamang alam din nila kung ano ang kalagayan ng kanilang commander-in-chief.
Malinaw po na ang binabanggit lang ni former President Rodrigo Duterte, tinatanong niya, magandang madaling araw, watching from uh, New South Wales, Australia. Thank you po. Tanong lang ni Pangulong Duterte, ang mga officers mula sa pinakamataas na mga pamunuang general sa mga middle level junior officers hanggang sa mga enlisted personnel. Ang sabi niya, kayong mga military, gusto nyo ba na ang inyong commander-in-chief ay isang drug addict? Saan pong kudita doon? Ha? Mr. Lucas Bersamin. I-clarify mo nga, nagtatanong siya. Kasi yan ay isang very scandalous, persistent allegations of drug abuse scandal which the President, Mr. Marcos, has never tried to address fair and square sa pamamagitan po ng kanyang pagpapasailalim sa hair follicle-based DNA type drug test